Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at yung mga bago po natin mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo, Virgo. Sabi dito, sentimental feelings. Okay, so ito yung parang in general na message sa'yo, Virgo, pagdating sa kaano yung dapat mong abangan, no? Kung ba parang forthcoming. Sentimental feelings. Medyo ano to sa'yo kasi di ba bakit tayo nagiging sentimental? Kasi yung pangyayari na yun o yung tao na yun merong mahalagang kung ba part ng buhay mo, no? Kung ba't nagiging sentimental ka sa kanya, you shared a lot of good times or talagang good memories with this person, kaya kung ba parang very nagiging pag binabalikan mo yung event na yun o yung tao na yun, nagiging very sentimental yung emotion, yung iyong pakiramdam towards this person or towards this particular situation. Kaya I guess there will be something happening sa future that would bring you this feeling, no, sentimental feelings. Baka may mamimit ka or something would happen sa future na talaga matitrigger yung iyong emotions, and it will bring back, no, yung feeling na yon towards you from this person or from a situation. Okay? So, ang gagawin ko naman is this time, no, hatiin ko yung reading into two parts. First is yung about money, and then second is about love. So, first card natin sa money is the 9 of Cups. The High Priestess, and the 5 of Wands. Bottom niya is the 10 of Pentacles. Okay, Virgo. So, yung first card mo dito is the 9 of Cups. Meron tayo ditong energy na yung meron kang wini-wish, diba? Meron kang gustong mangyari o magiging isang wish fulfillment ito, isang katuparan ng isang pangarap kapag nangyari ito, no? Maybe that would bring back that sentimental feelings. If it's something to do with money, yung wish fulfillment mo maybe is to, of course, kung ano man yung goal mo sa buhay, to earn more, na makasave ka ng ganito, mabili mo na tong bahay na to, mabayaran mo na yung mortgage mo, di ba? All of those things, whatever yung situation with this one, kung ano man yung pinapangarap mo dito concerning your resources, parang talagang it gives back, no, that feeling na siguro nung
bata-bata ka pa is, 'di ba, mahirap ang pera o kulang yung pamasahe o yung baon mo ganito lang. Nakikita mo kung gaano hirap yung parents mo. Stuff like that, which brings back sentimental feelings, right? Na kung ba parang because of that, talagang nagpupursigi ka eh. Nagpupursigi ka na matupad yung pangarap mo na makapag-ipon, na makukuha nitong material na bagay na to, because for you, it would be an achievement. No, kung ba parang it would, in a way, help to parang erase yung yung hirap noon, no? Yung kung nakadanas ka man ng hirap noon, yung pagkakataon na mabigyan ka ng katuparan na ito na pinapangarap mo pagdating sa material na bagay na yan o sa iyong kaperahan, nakakatulong yun na mapaltan o maibsan yung kung ano yung pinaghirapan mo noon, yung dinaanan mong hirap noon, no? Kasi that will bring you back that sentimental feelings na maaalala mo na noon nga kami ganito eh. Alam mo yung hirap na hirap, konti na yung baong ko, classmate ko, ang gaganda ng mga damit, ako handover lang. Pagpasok ng school, ang bago lahat sila, ako hindi. Yung mga ganun. Yung mga ganung sitwasyon. Kaya, you are working very hard to make this come true. And with the High Priestess, no? Ito yung energy na ginagamit mo talaga yung intuition mo eh. Yung gut feel, yung sinasabi natin na yung maliit mong boses dyan sa loob ng yung pag-iisip na at yung kaluluwa na hindi, ito dapat gagawin ko eh. This is what I should do. I should follow my intuition and it's telling me, it's guiding me kung ano yung dapat kong gawin para ma-achieve ko tong wish fulfillment ko. But you have to be aware, no? Ito yung part na sinasabi natin, ano yung dapat mong abangan. There will be sort of a conflict coming in, no, with the Five of Wands. Magkakaroon ng conflict eh. Now, i-verify natin kung anong conflict ito kasi Five of Wands could mean either may conflict sa sarili mo or may conflict sa ibang bagay, no? Outside conflict or external conflict. Maybe that's why andito yung High Priestess, is for you to use na yung intuition na yon para paglabanan mo to o ma-overcome mo tong conflict na to. Okay? Kasi yung last card mo dito is the Ten of Pentacles, no? This is exactly maybe what you are dreaming of, no? Yung Nine of Cups na to is to have this, the Ten of Pentacles. Having it all, no? Lahat. Yun ang gusto mo. Ten of Pentacles kasi is, sabi ko nga, sa mga matagal na nanonood sa akin, ito yung, at para sa mga bago nating viewers, ang Ten of Pentacles po is, ito yung, na-meet mo na yung, yung the love of your life, kasama mo siya, asawa mo na siya, o kasama mo sa buhay, and then, nagkakaroon kayo ng anak, no? You're planning to have a family, meron kayong bahay, meron kayong kotse, meron kayong properties, meron kayong maraming pera sa bangko, meron kayong nakakapag-travel kayo, lahat ng gusto nyong material na bibili nyo, hanggat sa katandaan nyo, hanggat sa kaapu-apuhan nyo. Okay? So, you're leaving a legacy behind. Ito yun. So, hindi naman imposible, Virgo, that you would want something like this, no? Gusto mo yung ganitong blessing, kung ba. And it's totally a wish fulfillment, no? Isang katuparan yan, isang pangarap to have it all. Kasi one of the best cards talaga in tarot is the Ten of Pentacles, no? In terms of material things, ito yung the best card to have.
So, let's clarify. Bakit andito yung Five of Wands? Ba't andito yung Five of Wands? Death. The Nine of Swords. And the Eight of Cups. Bottom niya is Seven of Swords. Now, ano yung conflict? The conflict is more of dalawa yung nakikita ko eh. But I think it has something to do with you. Of course, you wanted transformation. You want change. Yun yung isang bagay na conflict eh. Gusto mo magkaroon ng pagbabago. Yung takbo ng buhay mo, yung takbo ng finances mo. Kung nababagalan ka na alam mo yung pagdating sa iyong kaperahan, kasi hindi naman talaga madaling mag-ipon, no? Kasi alam mo ang katumbas niyan ay pagtatrabaho ng maigi. Kaya gabi-gabi nagwo-worry ka, no? Hindi ka makatulog masyado, pinag-iisipan mo to, no? Paano magkakaroon ng pagbabago yung buhay ko? Paano dadami agad yung pera ko? Paano ako makakaipon? Paano ako agad makakabayad? And the Eight of Cups is you are thinking of going away. Going away, moving out. Kung ba? Kung iniisip mo kasi is mag-abroad o lumipat sa ibang trabaho o kumpanya, andun yung posibilidad na pinag-iisipan mo to. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, hindi ka makatulog eh. You wanted something different, a change. Kasi nga, yun yung conflict na dadating, no? Medyo nag-aalinlangan kayo, pinag-iisipan mo mabuti kung gagawin mo to. This is something that you should be, kung abangan mo to. Ito yung isang bagay na pagdating sa kaperahan mo, ito yung mangyayari. Okay? So, that would bring, no, yung part na yun, yung probability for you to find something, hanapin yung ibang hindi mo makita dito sa current mong situation o current mong work. Kasi nga sa kagustuhan mo na matupad ito, no, in terms of fulfilling your money, yung pera, no, yung kabuhayan. Kasi mahirap eh, di ba? Mahirap yung ganito, yung sitwasyon na ganitong isip ka ng isip sa gabi, hindi ka makatulog. Ano nang gagawin ko? Baka mas mabuti umalis ako, mag-abroad ako, mag-apply ako sa ibang trabaho. Di ba? A change, pagbabago, transformation. Kasi itong death card, di ba? Yun ang gusto niya eh. Yung dati, mabago na. Kasi kung gaba parang, kung ano man yung nangyayari ngayon, gusto mo matapos na yan. You want something different to do. Baka naiisip mo na, baka kailangan ko nga baguhin yung career path ko. O baguhin ko yung negosyo ko. O baguhin ko yung produkto ko o serbisyo ko para mas umunlad yung negosyo ko, yung profit ko dumami. Mas lumawak yung aking customer base. Diba? Yun eh. That is exactly what this card is telling you. Kaya nga, you're being guided, no? Remember, you're being guided with the High Priestess. Yung intuition mo ang tutulong sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. And I think you're being told, no? Go and find it. Hanapin mo. Huwag ka matakot to move forward. Search for it. Hanapin mo. If you're planning to go and apply sa abroad, mag-apply ka. See, di ba?
You're being guided here. Yun ang sinasabi dito para nga matupad tong wish fulfillment mo. Yun na natin. Tanong natin is, magiging ang tanong ko sana is, matutuloy ba yung pag-alis mo? Ang sabi dito, yes. Okay? Magiging successful ba yung papupuntahan mo? Yung pupuntahan mo, magiging successful ka ba doon sa pupuntahan mo? Yes. Success. The six of wands. Okay? Magiging successful. Kaya yun yung, di ba, yung tinatanong mo na, or maybe nagwo-worry ka na baka pag umalis ako, wala rin mangyari. But it is saying, yes, matutuloy ka umalis and you will be very successful kung anumang endeavor yung pupuntahan mo. Kasi you're basically thinking of going out or going away or leaving, no? Aalis. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, gusto mong umalis na doon, paltan, pumunta sa ibang bagay. Okay? Kasi yung sinasabi dito, yung end card is the Seven of Swords. Kasi ito yung card na kung ba in denial o nagsisinungaling, kung ito yung feeling mo, sometimes you felt na you're in denial or feeling na parang niloloko mo yung sarili mo. Di ba? Hindi. I think you should take this energy off. Kasi this is not a very good card. This is not a very good energy. Kaya ka nga meron ditong High Priestess eh. No? For you to use more of your intuition rather than, telling yourself na hindi muna. Hindi ko kaya yan. Yung mga ganon. Hindi yan totoo. Parang you're denying na aalis ba ako? Hindi, okay lang ako dito. Pag sinabi mo okay lang ako dito, totoo ba yun? Yun ang tanong eh. Are you telling the truth? Kasi baka namang hindi. Kaya nga, di ba, I want you to think about this, itong sentimental feelings, because that would push you to move forward. Kasi sabi ko nga, di ba, sa umpisa, kung meron ka man dito na experience na to bring you back yung mga hirap noon, yung mga situation noon na talagang kung bakit nakapag-isip ka na sana ito na yung mangyari sa akin, ito na yung wish ko for myself or for my family. It's because of that sentimental feelings. No, pag binalikan mo siya, naaalala mo na, oo nga, dati ganito lang kami. At least ngayon, no, if you go back and say to yourself, hindi kasi, no, thankful ako kasi kung hindi ko na-experience yun, hindi ako magsusumikap ngayon. Diba? Ganun yun eh. Hindi mo ma-realize o hindi mo ma-appreciate yung efforts na ginawa mo ngayon kung hindi mo binalikan yung nakaraan. Okay? So, that is for your finances. Now, punta tayo sa relationship, sa love. We have the King of Swords, Justice, and the Hierophant. Bottom niya is the Ace of Swords. Yung King of Swords dito is an air sign. You might be dealing with a Gemini, Libra, or Aquarius, o meron ka nito sa iyong chart. If this is you, Virgo, then ikaw is yung tao na definitely very logical. Ikaw yung tao na nagsasabi ng katotohanan and would not hesitate to tell the truth. Communicate clearly kung ano yung gusto mong sabihin.
Because you wanted justice, no? Gusto mo yung balance o balanse o merong katarungan. If there were any things na hindi naging okay dito, no? Sa section na to, o sabihin natin in your past, na hindi naging okay. Dahil sabihin natin hindi nakapagsabi ng katotohanan o may sinabi siyang katotohanan that brought about asking for you, no, asking justice on your behalf. Kung gawa parang, kung titignan mo kasi, di ba, pareho silang may hawak na sword. Pareho silang humihingi ng explanation. Para bang, okay, sabi mo sa akin, ano nangyari? Parang ganun yung nakikita ko dito. And definitely, it has something to do with your relationship, Virgo. Oh, this is justice. So, it could be either you're married, no? May asawa ka na, or in a relationship. Kaya nga, there must be something na meron kayong pinag-usapan in between this kung bakit you wanted the truth to come out and you wanted to be fair and square. No? Patas, tama, totoo, yun ang inahanap mo. May katarungan. Okay? And it has all something to do all about your marriage or relationship. Sabihin, kung merong mang naging issue dito sa pagsasama nyo, talagang ang pinaka tina-target dito is yung inyong marriage or yung relationship nyo. Because you all wanted to know the truth. Puro truth ang hinahanap dito. Puro katotohanan. Sabi ko nga, if you would look at this, no, yung cards natin, tatlo na yung sword. Tatlong sword. Okay? So, ibig sabihin, may pag-uusap na kailangan maganap at sa pag-uusap na yon, kailangan sabihin ang katotohanan. Okay? Kasi para maayos yung relationship, yung marriage. Dito nakasalalay. Okay? Nakasalalay dito. Yung pag-uusap na yun, kung ano mangyayari dito sa relationship na to. So, tingnan natin. Ba't andito yung King of Swords? Ba't andito yung King of Swords? We have the Strength, the Two of Wands, and the Page of Wands. So, sinasabi dito sa King of Swords natin, kailangan confident ka, no? Kailangan malakas yung loob mo na magsalita. Kung ano man yung maging decision mo dito, make sure yung clear yung message na gusto mong sabihin. Okay? Make sure na maliwanag yung message mo. Kaya nga tama-tama lang yung energy na to eh. This is really being brave enough to tell the truth, no? To tell the truth para sabihin yung katotohanan. Kasi yun yung pinupunto dito eh. Sabihin mo yung katotohanan. Huwag ka matakot o maglakas ka ng loob. Sabihin na. No? Huwag ka na mag-hold back. Bakit andito yung Justice? Kasi yung mensahe dito, no? The message here with the Page, the message has to be very clear, no? Para maayos yung pag-uusap. Justice, but andito yung Justice. The Seven of Wands, the Eight of Wands,
and the Nine of Pentacles. Okay, so yung hustisya na gusto mong malaman o yung pagsasabi nga ng katotohanan, fair and square, you are being very defensive about something, no? Ba parang dinidepensa mo yung sarili mo, no? Pinoprotektahan mo yung sarili mo with regards to communicating with your person. Kung paano kayo mag-uusap, syempre didepensahan mo yung sarili mo, di ba? Para kung ano yung mga sasabihin mo. Kasi, I guess it has something to do with you being single. Kung kasal kayo, o mag-asawa kayo dito, gusto mo nang maging single, o gusto mo nang humiwalay, o gusto mo nang ikaw na lang, yung tipong ganon, wala na siya. In other words, parang gusto mong paghiwalay. Kaya you're being very protective of yourself kung paano mo to sasabihin sa kanya na parang ayoko na, ako na lang. Parang I just want to be by myself. And that's the kind of justice that you are looking for. Na maintindihan niya na ayoko na gusto ko ako na lang. Parang maybe you're fed up being married to this person, o fed up ka na magkaroon ng relationship with this person, because as far as you're concerned, Virgo, mas masaya ka pa nag-iisa You're happier being by yourself kasi kitang-kita naman, you can actually, you don't need anybody. What I'm trying to say, hindi mo kailangan ng kahit sino para mabuhay ka. Kitang-kita mo sa cards na kayang-kaya mong buhayin yung sarili mo. Ikaw lang, kaya mo na You have the money to support yourself. Maganda yung ginatrabaho mo. No? Okay ka naman sa mga friends mo. You get to go out, socialize, go to other countries, enjoy yourself, walang humaharang. Yung tipong ganun. Wala nagko-control. Yun ang gusto mo Sa'yo pa lahat yung pera mo. You can do whatever you want. Exactly. You can do whatever you want. Yun yung gusto mong type of justice na makuha sa relationship na to. Kaya nga, maybe that's why you're being asked to be brave enough, with the Strength card. Lakasan mo yung loob mo para sabihin yung katotohanan. Na mas masaya ka maging on your own. Tingnan natin, bakit andito yung Hierophant? Tingnan natin, andito yung Hierophant. The Ace of Cups. The Seven of Cups. And the Six of Pentacles. Yung marriage kasi dito, o yung relationship mo, yes, you would see this to be somebody na maybe in the near future, something na aabangan mo. Kasi kung yung dating relationship dito, you want out, yung magiging relationship mo sa susunod is a new love, panibagong pag-ibig. Hindi naman sinabi dito na hindi ka na magmamahal Ayaw mo lang dun sa existing na person mo. Okay? Yung dadating is bagong pag-ibig. Hindi ka pa nga sure kung paano mo to, ano nang pipiliin mo. Siguro nga kasi, di ba, okay ka na Enjoy ka na sa sarili mo. But, nung dumating itong bagong pag-ibig, parang na-confuse ka, naguluhan ka. Nagulan yung isip mo na ano na ba gagawin ko. Kasi, syempre, ang gusto mo kasi syempre, equal give and take, patas yung pagbibigayan. Kasi I think it is one of your concerns, or maybe sabihin natin fear, no? O ito yung nag-hold back sa'yo na baka hindi maging equal yung bigayan naming dalawa ng person ko. Kasi knowing that you earn more compare mo sa person mo, syempre mag-isip ka na baka ako na naman ang
ako ang palaging maglalabas ng pera, ako na naman ang sasalo nito sa expenses na to. Ayaw mo yun. Kaya nag-iisip ka, naguguluhan ka kasi gusto mo patas lang, equal give and take, no? Kung ako gumastos dito sa ganito, ikaw din naman. Hindi lang ganun, pati sa pag-ibig, no? Of course, especially in love, na hindi lang ako nang nagmamahal more. Kailangan patas tayo na mahal mo rin ako kung paano kita minamahal. Ganun yung gusto mo kasi nga this is a new love, something na very, kung gaba, promising, no? May hinaharap. Pero may mga concerns ka. Siguro yung na-experience mo dito sa nakaraan, hindi kasi ganito, hindi ganitong equal give and take. Kaya kung ba parang medyo cautious ka, no? Kaya ito yung bagay na abangan mo, no? If in case you get into a new relationship, yung sinasabi, in case you get into a new relationship, medyo magkakaroon ka ng, kung gaba, pag-iisipan mo, a bit of confusion or trying to make a decision na ano nang choice ko, ano nang magiging sagot ko dito sa tao na to. Kasi ang hinahanap mo nga is equal give and take. Patas na sa lahat ng bagay. Pagmamahal, sa pera, no? Pakikisama, lahat. Pareho tayo. Hindi yung ako ng ako at ikaw wala kang ginagawa. O the other way around. Ikaw gumagawa, ako wala. Matipong ganun. Okay? So, again, going back to sa ating general card na sentimental feelings, baka nga sa past, naiisip mo, ganito kami nun eh. 'Di ba? Naalala ko nung relationship namin, no, nag-umpisa kami ganito, then eventually naiba. Kaya pagdating dito, no, pagdating sa part na kung ano yung dapat mong abangan, ito na yung iniisip mo. Kailangan equal tayo. Kailangan patas tayo pareho. Pag binigyan kita ng piso, bigyan mo rin ako ng piso. Ganun eh. Which is fair. Okay? Tama lang. Diba? Hindi yun pagiging, sabihin natin nagiging very yung parang sigurista. Hindi naman eh. You're just asking what you know you should be deserved of, 'di ba? Kung ano yung alam mo deserving ka eh. So, balik mo naman sa akin yun. Binigay ko to sa'yo, balik mo sa akin, 'di ba? Ganun lang. Okay? So, ano pa ba yung natin? Let me check, okay? Dito pala sa money, I forgot to do this. Sa pera, ano yung natin? Guys, for Virgo is reveal what needs to be seen. Okay? So, dito sa pera, di ba, yung idea na aalis ka, reveal mo yon, sabihin mo, huwag ka matakot. Sabi ko nga, if you need to go and search for dun sa na yon, yung gusto mong change na mangyari, paalam mo para, di ba, hindi ka mahirapan. Magiging successful naman siya eh. Di ba? Kasi matutuloy na. Now, pagdating dito sa relationship, ano yung message mo? Twin flame, your passion ignites. Okay? So, kaya siguro, this new love, hindi mo akalain to eh. Kasi if this is a twin flame, hindi mo talaga parang hindi mo maiiwasan yun eh. Kasi it is exactly parang meant to happen.
'Di ba, sabi ko nga pag explanation ko ng twin flames is dumadating yung pagkakataon na yung ka-twin flame mo, yung kahati ng iyong kaluluwa is nakita ka na, nahanap ka niya na, kaya it's about time that you two should meet. Pag nag-meet kayo, then andun yung sitwasyon na either libre ka na o hindi. Kung libre ka, then well and good. Ang ano na lang dun is kung libre din siya, then you can, you know, start to have this relationship and have this union. Pero kung hindi ka libre, pero libre siya, then both of you need to wait for that time na maging libre kayo pareho. Kasi hindi pwedeng, syempre may relationship kayo. You have to respect that. Your person, yung ka-twin flame mo has to respect that, na hindi ka pwede magkaroon ng relationship kasi meron ka ng ka-relationship ngayon. Okay, so but this is something na you can actually feel. Mararamdaman mo to na, ay, iba na tong taon to. Maybe there's something more kung bakit yung, again, going back to sentimental feelings, kasi ang twin flame you would exactly feel na meron kang nararamdaman dito sa person na to na very sentimental. Yung parang tipong nakilala ko na siya before. Ganun yung dating ng twin flames dito. Okay? So, kung kanino mang Virgo tong nakuha nating energy, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.